Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong pagpupuna ni Senator Amy Marcos na tinawag niyang April Fool's Day Fool. Panloloko sa April Fool's Day ang ginawa ni Marcos Jr. na kung saan itinago at ibinaon sa ilalim po ng basurahan ng pagkokonwari at panloloko ang ICI Final Report. Itong ICI po, itong Independent Commission on the Infrastructure or Independent Commission for the Infrastructure, ay binuo po yan ni Marcos sa kanyang pagkukunwari at pagmamaskara na kunwari ay siya ang crusader, knight in shining armor para po sa pagsusulong ng anti-corruption crusade, na siya naman po ang pasimuno at punong inhinyero, chief engineer, orchestrator, mastermind, kasama ni Romualdez sa katarantaduhan po ng pagnanakaw na malawakan at sistematikong korupsyon na naganap sa nakaraang 3 taon na umupo ito sa kapangyarihan bilang presidente. So tinawag ni Senator Amy Marcos na April Fool's Day gimmick. Gimmick lang daw ang pagsasagawa nitong kunwari ay may naisumiti na final report ng ICI or Independent Commission for the Infrastructure, sapagkat from the very start, anomalya at wala pong naniniwala dito sa integridad nitong ICI na ito. Bagamat ito ay ginastusan at pinunduhan ng pera ng mga mamamayan, umaabot yata sa 100 million pesos mahigit ang ginastos dito sa loob ng 6 na buwan na ito ay nag-exist, itong ICI. And later on, nang unti-unti nang kumalas at tumiwalag dito ang mga binuo ni Marcos na tagapag-usig kunwari at tagapagsaliksik daw sa korupsyon na hindi nila kayang gawin ang tama nilang ginagawa kasi sinusubaybayan at sinusundan at kinokontrol pa rin ang mga tao ni Marcos. Kagaya nito ni Vince Dizon, napilitan pong kumalas at tumiwalag si Baguio City Mayor Benji Magalong, si former DPWH Secretary Babes Singson, at yung isa pa nilang kasamang babae na bumubuo ng ICI Commission. Ang naiwan dyan, si dating Supreme Court Justice Andres Reyes. At ngayon nga, yung kanyang one-man report na ICI Final Report ay isinabmit noong April 1 kay Marcos Jr. Pero walang pinatunguhan, hindi po ito binigyan ng public discussion o hindi man lang inihayag ni Marcos Jr. kung anong findings. Bahala na daw ang ombudsman sa kanyang gagawin. Di malinaw na pangbubudol, panloloko at scheme for whitewash lang para lumabas na may ICI kaya may nag-iimbestiga. Pero sa totoo lang, walang katuturan, walang patutunguhan, wala namang kabuluhan, sapagkat hindi naman po yon nag-iimbestiga para mapanagot at mapaparusahan sila Romualdez, sila Sandro Marcos at si Marcos mismo. Paano mangyayari yan? Siya ngang bumuo upang ito ay gamitin sa kanyang mga maniobra. And so therefore, tama lang po ang pagpuna na binuo ni Senator Amy Marcos nang tinawag niyang panloloko at pangbubudol sa buwan ng Abril na tinatawag na April Fool's Month o buwan ng mga kalokohan at panloloko ang tawag dito sa inilabas at isinumiti na ICI Final Report. Hindi pa natin makukumpirma kung forwarded na ng Malacanang at nasa kamay na at pangangalaga nila Boying Rimulya sa ombudsman ang naturang ICI Final Report. But one thing is certain, itinago, ibinaon, at pinagtatakpan ni Ginoong Marcos ang naturang ICI Final Report.
At bago pa man po ito lumabas ang pahayag ni Senator Amy Marcos na nagpupuna dito sa kawalang pagiging hayag at pagiging tapat nitong ICI report na to, ay nauna nang ginamit ito ng attack crocodile or attack hippopotamus ni Tambaluslus na si Jude Asidre na absuelto daw at walang sala si Martin Tambaluslos dito sa findings ng ICI. Ganon din po ang naging reaksyon nila Sandro Marcos. Bagamat walang naniniwala sa hanay ng mamamayan, hindi po mapipigilan na magagalit pa rin ang taong bayan sapagkat ang akala po nila Marcos at nila Tambaluslos at nila Sandro Marcos ay pwede nilang lokohin at papaniwalain ang taong bayan sa kung anuman ang katarantaduhang ilalabas ng sarili nilang makinarya for whitewash itong ICI report na ito. Ngayon, lumalabas na even the presidential sister sa katauhan po ni Senator Amy Marcos ay tinawag niyang panloloko itong paglabas ng ICI report na hindi naman inihayag at hindi ipinakita sa taong bayan. Wow! Hindi malinaw na talagang ang patutunguhan lang ng ICI ay magsagawa ng paglilinis o whitewash doon sa kriminal na pananagutan ng totoong mga pangunahing salarin dito sa pinakamalaking iskandalo, the biggest robbery of the government by the government itself. Itong 1.5 to 1.9 trillion pesos na flood control at iba pang infra projects na pinagnanakaw at pinangulimbatan nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Pangalawang punto po ni Senator Amy kung bakit siya pinupuna ito sapagkat sabi niya, kung tayo ay gustong kunin ang loob ng mamamayan upang magtiwala sila na seryoso ang gobyerno na i-address ang naturang issue ng sistematiko, malubha at malawak na korupsyon sa gobyerno na naganap at nagaganap sa ilalim ng administrasyon nila Marcos at Romualdez, the best way is to be transparent and open to the people. Kung ano ang findings, yun dapat ang ipakita. At kung hindi yun papaniwalaan ng taong bayan, hindi ibig sabihin po, kulang o butas-butas ang naturang investigasyon dahil hindi tinanggap ng mga mamamayan. Yan lang naman po ang ibig sabihin ng pagpupuna na ito ni Senator Amy Marcos. Aba, mga kababayan, to the rescue, itong tagapagtahol ni Marcos, ang pambansang barker na sa katauhan po ni Aling Claire Marites Castro. Sabi niya, sana kung magpuna itong sina Senator Amy Marcos, ay pumuna sila ng matuwid. Hindi lamang ang pagpupuna sa korupsyon na nagaganap di umano sa gobyernong ito, kundi dapat pati sa nakaraang administrasyon. Idadamay pa ni Aling Claire Marites Castro ang pambansang tagapagtahol ni Marcos at na ang previous government, no, wala naman pong nangyari doon na mga flood control operations, walang allocables, walang insertions. Bakit mo idadamay yun? Kalokohan yun. Pangalawa, nagagalit siya dahil ang pagpupuna dito sa pagtatabon-tabon at maniobra ng pagtatakip nitong ICI ay ang pumupuna mismo ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Di mas mabuti nga, ibig sabihin po, walang pinapanigan si Senator Amy kung ang pag-uusapan ay ang paglalantad kung gaano kalaganap, malubha at sistematiko ang mga nangyaring pangungurakot sa kaban ng bayan. So bakit ka magre-react dyan negatively? Napaka-negatibo po, napaka-nega ng reaksyon ni Aling Claire Marites Castro sa inilabas po ni Senator Amy Marcos na pahayag hinggil dito sa tinawag niyang April Fool's Day gimmick lang, itong ICI final report. At ang pangatlo na nangyayari po hinggil sa ICI report ay alam naman po ng mga mamamayan na i-absuelto
ipapawalang sala at hindi idudugtong ang totoong kriminal na pananagutan kina Marcos, kina Romualdez, sa anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos at sa mga main players ng kanilang sindikato. Hindi po nila idudugtong doon ang pananagutan ni Marcos at nila Romualdez. Kaya naman, hindi na ito inilabas sapagkat kapag ganun po ang laman ng report ng ICI, the credibility and integrity of the entire report is absolutely lost. Ibig sabihin po wala na. Walang silbi yun. Kaya hindi natin alam kung saan humuhugot si Boying Rimulya sa kanyang pahayag na isasampa na ang kaso na pandarambong laban kay kay Martin Tambaluslos kasama si Senator Chis Escudero. Baka daw, sabi ng mga observers, ay naiforward na ang nilalaman nitong ICI report. Pero yung attack crocodile ni Tambaluslos na si Jude Asidri, sinasabi nila na hindi kasama sa pananagutan ng may pananagutang kriminal itong si Martin Tambaluslos and si Sandro Marcos. So ano ba talaga kuya? Yan. Mukhang nagkakahilong talelong na ang mga pahayag na ito. Pero one thing is very sure. In the mind of the Filipino people, majority ng mamamayang Pilipino naniniwala na ang punong salaring kriminal at mayroong pananagutang kriminal na dapat ay maisasampa ang kaso, mapaparusahan po sila, mapapanagot sila, at babawian ng kayamanang pinagnanakaw nila sa kabanang bayan at sa pundo ng pamahalaan. Dapat ang pangunahing sasampahan ng kasong kriminal sa pangungulimbat at pandarambong ay si Marcos, sila Romualdez at sila Sandro Marcos. Pero sigurado tayo, wala yon sa nilalaman ng ICI report. Kung kaya, ayan, mismo ang nag-react na ay ang kapatid ni Bongbong Marcos Jr. na siya ding nagbulgar noon kay Marcos Jr. na nagpapatuloy siya. Itong si Marcos Jr. sa pagiging drogista o pagiging lulong at sangkot sa illegal na droga, kaya apektado ang kanyang mental capacity to discharge the duties and authorities and function and the powers vested to the office of the President. Napakadelikado. At kung kaya nga hindi mo makikita ang kanyang sensitivity o ang pagiging tapat at sincero dito sa paglaban sa korupsyon na siyang kinasasangkutan niya bilang pinagtuturo ng mga ebidensya at testimonya na siya ang mastermind. So, salamat na rin kahit papaano dito sa paninindigang inilabas ni Senator Amy Marcos for exposing that the entire ICI report is nothing but a gimmick for April Fool's Day. In short, kalokohan at katarantaduhan lang itong ICI final report na ito. But we still hope and pray na mayroon pong makikitang dapat na tamang gawin ang ombudsman upang gawin po ang nararapat na case build-up at nang sa ganun ay magkaroon naman po ng criminal prosecution doon sa iilang sangkot na pwede nang simulan ang pagbubuo ng kaso at pagpapanagot sa kanila. So sana po gawin yan ng ombudsman. But of course, with caution, sa ating hindi masyadong nagbibigay ng ganun kataas na affirmative expectations, baka po ma-frustrate lang tayo. Pero maganda na rin kahit papaano na nag-announce din si Rimulya na sa darating na buwan ng Mayo, isasampa na po ang kaso na pandarambong at pangungurakot at ang na-mention po ay ang pangalan ni Martin Tambaluslos at ni Senator Chis Escudero. As to the degree and importance of this ICI final report na ginawa pong itinago ni Marcos sa ilalim po ng banig ng basurahan ng kanilang kalokohan, it's up to the ombudsman how to maximize whatever report there may be doon po sa sinasabi nilang ICI final report.
But saludo tayo kay Senator Amy Marcos for standing up her ground and speaking out her mind that indeed the ICI report is nothing but a whitewash and it's not reflective. Hindi ito sumasalamin at tumutugma sa saloobin at paniniwala ng mga mamamayan na ang mga punong salaring kriminal, that includes, syempre, ang kapatid niya, kahit hindi niya pa i-mention, alam naman yun ng taong bayan, at alam din po yan ni Senator Amy Marcos.